Ito na nga yung sinasabi natin kanina mga tol sa nauna nating reaction video. Ngayon sabi rito sa report, naglabas ng babala ang Pakistan kaugnay ng natanggap nitong credible intelligence na maaaring magsagawa daw ng opensibang militar ang India gamit ang pag-atake sa Indian Kashmir bilang dahilan. Naputol na yung report dito sa binabasa natin. Panoorin na lamang natin to mga kapatid, no. Tuloy-tuloy ngayon yung mga bansang nagkakagirian mga tol, hindi pa man natatapos yung mga nangyayari dun sa Middle East. Ngayon eto, merong bagong kaalitan ngayon tong India at ang Pakistan ngayon. Silang dalawa ang nagkakaroon ng girian mga kapatid. Diba ang India kalaban din nila ang China dahil nga dun sa kanilang borderline, diba? Ngayon, eto Pakistan. Ano ang dahilan ng kanilang awayan? Well, panoorin na lamang natin tong report na to mula rito sa Net25. Sabi rito, Pakistan nagbabala ng posibleng opensiba ng India sa loob ng 36 hours. No? Panoorin natin to. Nagbabala ang Pakistan na may natanggap itong credible intelligence na posibleng magsagawa ng military offensive ang India sa loob ng 24 hanggang 36 oras gamit ang kamakailang pag-atake sa Indian Kashmir bilang dahilan. Ayon kay Information Minister Ataullah Tarar, may tiyak itong impormasyon na plano ng India ang isang opensiba gamit ang insidente sa Pahalgam bilang palusot. Anumang agresyon ay tiyak naman nilang tutugunan. Itinanggi ng Islamabad ang anumang kaugnayan sa pag-ataking ikinasawi ng 26 katao sa isang tourist site sa Kashmir noong nakaraang linggo kasabay ng panawagan ng neutral na investigasyon. So yun ang gagamitin daw di umano ng India na dahilan is yung pag-atake sa Indian Kashmir. So yun daw yung magiging palusot ng India para umatake sila rito sa Pakistan. Yun ang sabi. Balit patuloy ang palitan ng tensyon sa pagitan ng dalawang nuclear-armed na bansa. Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Grabe, kita mo yung mga nangyayari ngayon sa mundo natin mga tol, no? Lahat nagkakaroon ng kaguluhan, lahat gustong makipaggera sa kapwa nila bansa, mga kapatid, no? Kita mo yung nangyayari dito sa Israel, sa Iran, sa Palestine, sa iba pang mga bansa, sa Ukraine, sa Russia, mga tol. Diba? Pati yung pati yung Amerika na ikipagdigma na rin. Tapos etong China gustong atakihin din ang Taiwan. Ngayon eto nagkakaroon na ngayon ng sigalot. Etong India naman at saka etong Pakistan mga tol. Pero mo dumarami, no? Hindi tayo magugulat talaga kung isang araw bigla na lang magkakaroon ng pangdaigdigan na talaga yung tinatawag na WW3. Ikatlo na mga tol, ha? Kaya kailangan mga kapatid talaga, naku po, sana maging handa ang Pilipinas dyan. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. So dahil nga sa isang pag-atake mga kapatid dito sa Indian Kashmir, ay magkakaroon ng gerahan o talagang bakbakan etong Pakistan at saka India. Pero ang sabi nga ng Pakistan, hindi sila sa terorismo at nag-o-offer nga daw sila ng patas na investigasyon para maresolba itong problema na to. Hindi daw katulad ng India na parang ginagamit na lamang yung dahilan na yun para magkaroon ng mga ganitong labanan, no? Evasion of credible investigation is in itself sufficient evidence exposing India's evasion
of credible investigation is in itself sufficient evidence exposing India's real motives. Motibo ng India, consciously making strategic decisions hostage to public sentiment. Consciously making strategic decisions hostage to public sentiments, purposefully trumped up for securing political objectives, is unfortunate and deplorable. Bilang tugon sa insidente, pansamantalang isinantabi ng India ang Indus Waters Treaty habang isinara naman ng Pakistan ang himpapawid nito sa mga airline ng India. Kita mo, dun pa lang nagsisimula na sila. Samantala nanindigan si Indian Prime Minister Narendra Modi na parurusahan ang mga nasa likod ng pag-atake. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Indian Foreign Ministry. Sa isang panayam, sinabi ni Pakistan Defense Minister Khawaja Muhammad Asif na malapit ng opensibang militar mula sa India. Ngayon, kapag nagsimula ito, sabihin na lang natin matuloy itong opensibang militar ng India kontra Pakistan, mga tol. Dagdag na to ngayon sa listahan ng mga bansang nagbalalabanan sa panahon natin ngayon sa buong mundo. Diba? Dagdag na sila rito sa labanan ng Israel, ng Iran, ano pa ba mga kalaban nilang ibang mga bansa, di ba? At Russia, Ukraine, mga tol, ikisali pa yung North Korea, di ba? Nagpadala rin siya ng mga sundalo rito sa sa Ukraine, sa Russia laban sa Ukraine. Tapos nagkakaroon ng sigalot yung China at saka Taiwan, gustong sakupin ng China itong Taiwan, tapos baka madamay pa tayong Pilipinas dahil marami tayong OFW doon at gusto rin sakupin ng China itong West Philippine Sea, mga tol. Ngayon, madadagdag sa listahan to. Pakistan at saka India. Talagang dumarami yung mga bansang gustong mag-away-away ngayon, no? Naka-high alert. Ano bang meron sa panahon natin ngayon at gusto nila mag-away-away, hindi na lang paunlarin na lang tapos, di ba, magkaisa para maitaguyod pa lalo't paunlarin natin ang ating buong mundo. Alert na umano ang Pakistan, ngunit gagamit lamang ito ng sandatang nuklear kung may direktang banta sa kanilang pambansang seguridad. There is a likelihood that India will Attempt attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan. and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond. And inshallah, we'll give a befitting response to India. We have had Kera na naman. meetings. Obviously, the Prime Minister has chaired all these meetings, and our defense establishment has briefed us on the possibilities of an attack from India. Well, di natin alam kung ano meron sa panahon natin ngayon, pero ang masasabi ko lang, nandirito na kasi tayo sa mga huling araw, sa mga wakas ng lupa kung tawagin, mga tol. At dito na nga isa-isang nagsisimula yung katuparan ng mga hula sa banal na kasulatan. Titindig ang bansa laban sa bansa, aalingaw-ngaw, mga digmaan, mga bali-balita ng digmaan, magkakagutom, lalaganap ang salot, di ba? So ito yung mga nababasa natin sa Biblia. Ngayon nagyayari na, nagkakatotoo, mga tol, 'di ba? Kung iyan ay ipapahintulot ng Panginoong Diyos, mangyayari talaga 'yan, mga tol, no? Anong masasabi nyo rito, no? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.